Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya ay Mali na ba yan? at siya'y nakikinig sa bawat hulahin. Mulat sa kanyang kapangyarihan. Dapat Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya ay laging tawag. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng linggo. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com, sa www.rngonline.org at sa ating pong Facebook account ng ating programa sa Diocese ng San Jose at facebook.com. Gayun din po kung kayo ay may mga Twitter accounts, pwede nyo rin po kaming subaybayan sa @sanjosene. So ito po ang inyong makakasama ngayong araw ng linggong ito, si Brother Richard Lagos. At kasama po natin ngayong linggong ito, wala po si Father Bong, wala po si Brother Mitch, at hindi rin po nakasama ang ating mahal na obispo. Subalit nagpadala si Lord ng makakapiling natin ngayong isang oras na talakayan, kwentuhan tungkol sa salita ng Diyos. Kasama po natin dito si Kuya Choi po, ulan nyo. Ayan, si Kuya Choi. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. At si Kuya. Kuya Mario Ganayo po, magandang umaga po. At ang nag-iisang magandang dilag ngayong umagang ito. Ate Sen po, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa ating paanyaya na makapiling ngayong oras na ito sa ating programa na Manalig Ka. So bago po tayo tuluyan na magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin. Hihingi po tayo ng pagbabasbas sa ating Panginoon at pangunahan po tayo ni Kuya Choi sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakalob mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, sa pagkakataong ito ay aming inilalapit sa iyo ang aming mga sarili at ang ating mga kasamahan sa sambayanan, na patuloy mo kaming gabayan sa aming mga gawain, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, at patuloy mo kaming patuloy sana kaming maging isang mabuting katiwala, lalo-lalo na sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Nawa Panginoon, kami ay maging karapat-dapat sa iyong pagtitiwala. Gayon din Panginoon ay aming nalalapit sa iyo ang aming mga gawain, lalo-lalo na dito sa aming parokya, na sana Panginoon ay patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming samahan, patuloy mong ituro sa amin ang aming mga dapat na gawin. Ang lahat ito yung aming nilalapit sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong araw ng linggo na babasahin po sa atin ni Ate Zen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May katiwala ang isang mayaman at isinumbong sa kanya na nilulustay ng katiwala ang kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ito at sinabi sa kanya, 'Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pangangasiwa dahil hindi ka na makapangangasiwa.' At inisip ng katiwala, 'Tatanggalin ako ngayon sa pangangasiwa ng aking Panginoon. Ano ang gagawin ko? Kulang ako ng lakas para magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang gagawin ko. At pagkatanggal sa akin sa pangangasiwa, may mga magpapatuloy sa akin sa kanilang mga bahay.' Kaya tinawag niyang isa-isa ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, 'Magkano ang utang mo sa aking Panginoon?' Sumagot ito, 100 galon ng langis. Sinabi ng katiwala, 'Narito ang resibo. Maupo ka agad at isulat mo, 50. Tinanong naman niya ang ikalawa, 'At ikaw, magkano ang utang mo?' Sumagot siya, 1,000 takal ng trigo. Sinabi ng katiwala, 'Narito ang iyong resibo at isulat mo, 800. Hinangaan ng Panginoon ang matalinong paggawa ng di matuwid na katiwala. Mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng liwanag. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang di matuwid na perang Diyos para magkaroon ng mga kaibigan, para sa pagkaubos nito'y tanggapin naman nila kayo sa walang hanggang mga tahanan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaki, at ang di mapagkakatiwalaan sa maliliit ay di rin mapagkakatiwalaan sa malalaki. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa di matuwid na pera, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga bagay na hindi talaga sa inyo, sino pa kaya ang magbibigay sa inyo ng talagang inyo? Walang katulong na makapagsisilbi sa dalawang amo. Siguradong kamumuhian niya ang isa at mamahalin naman ang isa pa, o magiging matapat sa isa at mapababayaan ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Maraming salamat, Kuya Choi, sa pangunguna kanina sa ating pagdarasal, at maraming salamat din, Ate Zen, sa pagbabasa ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. At muli po tayo ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. So tayo po ngayon ay nasa ika-22 ng Setyembre, araw ng linggo, at tayo rin po ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. So tayo rin po ay maaring sundan sa iba't ibang social networks po natin. Doon po sa mga hindi nakasubaybay sa ating programa, hindi nakasunod, pwede niyo pong balikan ang ating programa sa streaming sa www.diocesofsanjosene.com, sa www.rngonline.org, sa ating Facebook account, ang Diocese ng San Jose at facebook.com, or doon po sa fan page ng Manalig Ka, yung www.facebook.com/manaligka2006. Doon din po sa mga Twitter accounts, i-type nyo lang po at San Jose NE. So, maraming salamat po. Napakinggan po natin yung Ebanghelyo ngayong araw na ito mula kay San Lucas, ano? Tama ba? Kay San Lucas. At siguro, Ate Sen, bigyan mo ulit ng ano ba yung tinutukoy sa maikling pagkukwento
ano ba yung tinutukoy ng ating ebanghelyo ngayong araw ng linggo na ito? Okay. Ayon sa Ebanghelyo, ay ito yung talinhaga sa tusong katiwala na may katiwala yung isang mayaman na isinumbong sa kanya na nilulustay nung katiwala niya yung kanyang kayamanan. So ang ginawa nung mayaman ay ipinatawag niya yung kanyang katiwala at sinabi sa kanya na magbigay sulit siya dahil hindi na siya makakapangasiwa pa. Yan. So, dahil doon, naisip ng katiwala na tatanggalin na siya nung kanyang Panginoon. So, ang gagawin niya ay dahil tatanggalin na siya, ano yung gagawin niya? So, yon. Naisip niya, kulang siya ng lakas para magbungkal nga ng lupa. Tapos, nahihiya naman siyang magpalimos. So, nag-come up siya sa isang desisyon na dahil tatanggalin na siya sa pangangasiwa, yung dapat may magpatuloy sa kanya pagka natanggal na siya. Yung meron siyang maaring, may tutuluyan siya just in case natanggalin siya ng kanyang amo, parang ganon. Kaya, ang ginawa niya, tinawag niya yung isa-isa yung mga may utang sa kanyang Panginoon at doon sa moment na yon ay binawasan niya yung pagkakautang na yon at halimbawa yung nakautang ay 100 galon ng langis, sinabi niya narito ang resibo mo, maupo ka agad at isulat mo 50. So, dagdag bawas, ano? Oo, dagdag bawas siya. Meaning to say ay yun yung paraan niya para magkaroon ng simpatya siya doon sa mga tao na yon. Yan. Okay, salamat Yan. Ate Sen sa pagbibigay mo ng maikling pagkukwento muli nung binasa nating ebanghelyo kanina. So mamaya po sa pagbabalik ng ating programa ay mas bibigyan po natin ng lalim itong napakagandang ebanghelyo natin na ito na tumutukoy nga doon sa pagiging katiwala. So anong klaseng katiwala tayo? Ito po yung ating pagkukwentuhan mamaya sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis at sama-sama po nating pagninilayan ng ebanghelyong ito na ating binasa sa pagbabalik ng ating programang Manalig Ka. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't mong pag-ibigin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lang
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli si Brother Richard Lagos. Kuya Choy po. Kuya Mario po. Ate Sen po. Kanina po binasa natin yung ebanghelyo tungkol sa, sabi ni Ate Sen ay tuso na katiwala, no? May mga iba't ibang klaseng katiwala, no? Yung pinopromote nga ng ating diocese, yung pagiging mabuting katiwala. At ang pinapakita sa gospel ngayon ay isang uri ng katiwala. Tuso, yung kabaliktaran ng mabuting katiwala. At siguro po, para kanina napakaganda ng ating discussion, habang naghahanda dito sa ebanghelyo na ito, siguro maganda tingnan muna natin yung sitwasyon na binanggit sa gospel. So, ano ba yung sitwasyon, Ate Sen, no? Doon sa binasang gospel kanina. Ang situation ay merong isang katiwala. Mhm. Yan, may isang katiwala na pinagkatiwalaan siya nung kanyang amo. Mhm. Pero ang ginawa niya ay nilustay niya yung kayamanan ng amo. Mhm. So may nakapagsumbong at nakapagsumbong doon sa amo niya na nilulustay nga niya yung kayamanan. So nag-decide yung kanyang amo na magbigay sulit na siya kasi tatanggalin na siya sa pangangasiwa ng kanyang kayamanan. Mhm. So, dahil nga doon ay nag-isip yung katiwala niya na ano yung gagawin niya. Ayun. Ano So, yung yun gagawin na yung sumunod na kwento, no? Dahil tatanggalin na siya dahil hindi na nga siya, sabi natin, hindi na mapagkakatiwalaan, no? So, nagdesisyon yung master, yung Panginoon na, sige, tatanggalin na siya. So, doon na naglaro ang isip nung katiwala. At sabi nga doon, kasi hindi niya na kayang mamahala, no? Meron kang gusto i-share. Nasira na yung pagtitiwala na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. At yun nga, yung scheme na naisip niya, ano yan yung may pagkatuso talaga. No? Tuso talaga. Talagang ang inisip niya ay yung kanyang, yung security niya. No? Yung may sariling, yung mangyayari sa self-interest. mga susunod na, pansarili yung kanyang naisip na pwede niyang gawin. Isang reality na nakikita ko rito na sinasabi sa gospel natin, na yung reality muna, number 1, ay tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos. No? Ang bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng maraming biyaya. For example, yung biyaya ng buhay, no? Biyaya ng lakas ng katawan, biyaya ng pamilya, biyaya ng mga kaibigan, no? Biyaya ng talino. So, tayong lahat ay hindi makapagsasabing, wala naman akong tinanggap na blessing. Hindi. Kasi lahat tayo ay tumanggap ng blessing. No? Naniniwala ka ba dun, Kuya Mario? Totoo yun, Kuya Richard. Totoo yun. Ang totoo nga niyan, paggising pa lang sa umaga, talaga naniniwala ako. Paggising ko, biyaya na yun. Kasi, Correct. nagising ako eh. Oo. Biyaya na yun. Oo. Ito yung number 1 na sinasabi. Ang isang mabuting katiwala ay unang-unang nakikita niya na lahat ng meron siya ay biyayang galing sa Diyos na ipinagkatiwala sa Kanya. Merong pagkilala. No? Oo. Kinikilala niya na ito ay biyaya ng Diyos sa kanya. Yung recognition, Recognition, yung pagkilala na, even yung hinga ko, ito'y biyaya ng Diyos. Tama. Even yung lakas ko, yung talino ko, yung galing ko, ito'y biyaya ng Diyos. Yung galing ni Ate Sen magbasa kanina, no? Ito'y biyaya ng Diyos, no? Tama. Kaloob ng Diyos yan, di ba? At hindi mabigat yung hiningi sa atin ng Diyos, di ba? Ang sinasabi lang is pangalagaan nating mabuti. Totoo. Yung pagtitiwala ang binibigay niya sa atin, yung mga biyayang binibigay sa Pero atin. alam, napakahalaga, Kuya Choy, nun yung bago tayo makarating doon sa pangangalaga, dapat alam muna natin, ano ba yung mga biyaya ng Diyos sa akin? Kasi minsan, tulad nung sinabi sa gospel natin kanina nakafocus agad siya dun sa ano yung wala siya. Kasi may mga taong ganun Yung bang, pagkagising sa umaga pa lang, ang focus agad ng buhay niya, ano ba yung wala ako? Ano ba yung mga, di ba? Kapag ganun tayo mag-isip, ano yung wala tayo? Hindi tayo pwedeng maging mabuting katiwala. Kasi, paano ka mapagkakatiwalaan kung nakatingin ka lagi sa wala? Ito, binigyan kita ng kakaunti man yan. Paano mo pangangalagaan yan? Ang focus mo, ang isip mo, wala dyan sa pinagkatiwala ko sa'yo. Kundi doon sa wala. Kulang sa'yo. Di ba? So, hindi ka talaga magiging mabuting katiwala pag At ganun. hindi ka makakapagpasalamat tungkol dahil doon. Naalala ko nga lagi yung kwento ni Father Bong, yung sa isang kainan daw, pumila. Hindi nakita niyo,
Ang daming pagkain. Talagang pwede kang mamili. Ang dami talaga. Pero makita niya, ay walang lechon. Ganun. Ang dami-dami pagkain buffet, Favorite ano? na. Ay, walang lechon. Hindi na siya, naghanap ng lechon. Tama. Kasi sige ko, pagkakain, pila na siya for dessert. Ang daming dessert, may prutas, no, may salad, may tsokolate, yung mga nagpo-flow na chocolate na ganyan, yung may sinasawsaw mo sa chocolate, ganyan. Sabi, ay, walang leche flan. Hinanap niya yung wala. Hindi niya nakita yung marami. May tendency kasi yung mga tao ganyan. No? Mm-mm. Para sabi nila, mas madali daw tingnan yung negative. Oo. No? Yung kung ano yung wala, yun ang hinahanap. Di ba? Nature yun. Kadalasan talaga Human ganun. nature. Meron yun talaga na kung ano yung wala, yun ang gusto nila. Oo. Walang kasiyahan ba? Mm. Kasi nakahain na nga yan, dadamputin na lang yan. Mm. Pero hahanapin pa nila doon kung ano yung hindi nila nakikita. Oo. Kasi yun daw yun eh. Yung pagiging mabuting katiwala, unang-una, kailangan nating makita, ma-recognize kung ano yung meron. At kapag na-recognize natin yun at nakita yun, doon pa lang tayo matutong maging mapagpasalamat. So, yun ang dapat pasalamatan. Kasi you cannot be thankful kung nakafocus ka lang doon sa wala eh, o doon sa kulang. Kulang. No? Totoo. Pwede Kapag bang- pag ang pakiramdam mo sa sarili mo, palagi kang kulang, never in your life na magkakaroon ka ng pagkakataon magpasalamat. Kasi nasa isip mo, kulang nga ako eh. Ba't ako magpapasalamat? Di ba? Kasi ang isang nagpapasalamat, yung bang nakokontento sa kung ano ang meron siya. Oo, totoo. Personally ay dito ko rin nakita yung kagandahan ng programa natin sa ating diocese, yung pagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Sabi mo nga, Brother Richard, kanina ay pinagkatiwalaan tayo ng maraming bagay ng Panginoon. Pero hindi doon nagtatapos yun, ibinigay niya sa atin lahat yon. Personally ay binigyan tayo ng mga biyaya na yon. Pero ang Diyos ay hindi lang niya basta yon ibinibigay, kung hindi naghihintay din siya ng ating ROI or yung ating return of investment. O magbibigay sulit din tayo sa kanya. So dito ko nakita na yung pagiging mabuting katiwala ay isang tawag na galing talaga sa kanya. Ano yung tawag na yon? Na yung stewardship is also a calling na we have to enhance, we have to develop, we have to share. Ano yung ma-share natin na yon? The possessions of the master. Di po ba? At sino ba yung number one possession ng master? Di po ba? Tayo yun. Tayo yun. Maganda yun, ano? po. Yung nabanggit mo na rin yung pagsusulit. Kasi magandang tanong, siguro, tanungin natin ang ating sarili ngayon sa puntong ito, mga tagapakinig natin na tayo rin na nandito sa studio, no? Na ano ba yung meron ako na hindi galing sa Diyos? Di ba? Wala. Anong meron tayo? Sige nga, bilangin nga natin, magbilang tayo. Ano yung meron tayo na hindi galing sa Diyos? Wala akong masabi rin. Siguro, kasalanan. Oo, hindi galing sa Diyos. kasalanan, Hindi, hindi natin hindi pwede- biyaya yun. Oo. Pwede ba isirong kasalanan? Ay, Hindi. biyaya. Ibig sabihin Yung po, pagpapala. lahat ng meron tayo at yung mismo tayo ay galing sa Diyos. Tayo mismo, ang bawat isa sa atin ay biyaya na galing sa Diyos. That's why sabi nga, each person is a gift. Bawat isa sa atin ay biyaya kasi galing sa Diyos. So, yung mismo sarili natin ay hindi para sa atin, kundi para sa kapwa. Di ba? Sabi nga, walang nabubuhay para sa sarili lamang. No? Wala ring namamatay para sa sarili lamang. At yun nga, sinabi mo rin natin Sen, na darating ang panahon na tayo magbibigay sulit sa Diyos. Ito pala, lahat naman pala hindi atin eh. Tayo ay mga katiwala lamang eh. Lahat as in lahat. Wala tayong ni isa na maituturing na atin maliban sa ating mga kasalanan. No? Ibig sabihin, kung hindi ito sa atin talaga, darating ang panahon, magbibigay sulit tayo sa Diyos. Siguro maganda na bigyan din ng punto na yung ang bawat isa, ang mga biyayang tinatanggap ng bawat isa ay pananagutan natin sa ating Panginoon. Accountable tayo. Totoo. At pagdating nga ng panahon na tayo ay magsusulit, tatanungin tayo ng Panginoon, anong ginawa mo dun sa mga biyaya na binigay ko sa iyo. Kasi kung minsan may mga tao na tumatanggap ng biyaya pero yung nga, hindi napapangalagaan mabuti. Para sa kanila, ano lang yan, baliwala yan. Hindi yan, wala akong pakialam dyan, parang gano'n. Andyan siya, swerte ko, nandyan siya, parang gano'n lang. Pero, hindi nila nare-recognize na ito ay biyaya ng Diyos na dapat pangalagaan, ibahagi, gamitin, at magsusulit tayo later on.
accountable tayo doon sa mga biyayang yon. Napakahalaga nun yung accountability, no? At saka isa pa, bilang yan mga biyaya ngayon, bilang mga katiwala ng Panginoon, hindi naman basta sinabing katiwala, iimbakin na lang natin yan sa sarili niya. Kailangan i-share din natin yan. No? Kasi pagka sa sarili lang natin, ano man yung mga biyaya na yun na tinatanggap ko, tapos sa akin lang, parang hindi kapaki-pakinabang yung biyaya yan. Kailangan i-share din yan dun sa mga iba pang nangangailangan, katulad yung mga bagay na, yung isang nakikita kong binibigay nila sa barangay namin. Ganun, parang isang malaking biyaya yun na hindi dapat sarilinin. Pagtutulong-tulungan namin yan para paunlarin, kumbaga, yung mismong komunidad ang makikinabang, hindi yung sarili lang namin. Tama dyan yung parable of talents, di ba? Yung sabi mo na, pag binigyan ka ng biyaya, hindi mo pwedeng itago lang yan. Tama. Ibahagi mo yan, di ba? Kasi yun naman ang sukatan, di ba? Yung sa pagiging mabuting katiwala nga. Kung kino-consider, kung tinatanggap natin yung reality na lahat ay biyaya galing sa Diyos, no? At alam natin yung pinakang nature ng isang biyaya, ng isang regalo. Ang isang regalo ay meant to be shared. Halimbawa, naghanda tayo ng, di ba, pag Pasko, malapit na naman ang Pasko, nagbibilang na naman tayo ng araw. Di ba, pag gumagawa tayo ng regalo, alam natin na ito, kaya natin binabalot, dahil ito yung regalo, kasi ibibigay mo. Nagbalot ka ba ng regalo? Sige, itong regalong ito ay akin. Siguro, ewan ko, minsan kasi ginagawa natin yun eh. Pag birthday, regaluhan yung sarili. Hindi regalo yun, ha? Kasi sa sarili mo eh. Kasi ang totoo naman, parang ano na mo na yun, parang ano ba, treat mo sa sarili or what. Pero hindi mo makukonsider na gift talaga siya. Kasi ang gift, binabalot natin at alam natin this is for others, para sa iba ito. So, ibig sabihin, ganun din. Tayo rin, na galing sa Diyos, biyaya rin tayo. Pero ito, tayong bilang isang biyaya, tayo ay para sa iba. Even yung gift na ginagawa natin, kung nag-iisip lang yung regalo na yun, no? Sasabihin niya sa sarili niya, at alam niya sa sarili niya na para siya sa iba, hindi para sa sarili niya lang. No? Kaya yun sinasabi, kung lahat ng bagay ay galing sa Diyos, regalo, no? Galing sa Diyos, ibig sabihin talagang it is meant for sharing. Ang binubuo natin dito isang kultura. Ang binubuo ng Diyos dito isang kultura na tinatawag na culture of sharing. So, mamaya sa pagbabalik natin, mas maganda palalalimin pa natin ito. No? Wag po kayong aalis, napaganda ng ating talakayan. Sa pagbabalik natin ay bibigyan natin pa ng linaw pa itong pagiging mabuting katiwala. No? So, wag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang Manalig Ka. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita.
sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po muli si Brother Richard Lagos. Andito pa rin po si Kuya Choi. Wala niyo. At si Kuya Mario po. Ate Sen Garcia pong muli. So kanina, napakaganda ng ating talakayan dahil talagang bawat isa sa atin nagbabahagi tungkol dito sa pagiging mabuting katiwala. At nakakatuwa, medyo nahihiya ako kasi ang mga kausap natin ngayon, no, mga kasama ko po ngayon ay talagang mga matagal nang hinubog ng simbahan at talagang lubos na nakakaintindi sa pagiging mabuting katiwala dahil sila ay mga patotoo. Si Kuya Choi, si Ate Sen, sino kaya Mario. Kumbaga mga inuugatan na sa buhay paglilingkod. Nagsisikap pala. Nagsisikap. Maging mabuting katiwala. Nakakatuwa, no? Ibig sabihin na inuugatan na hindi yung sa edad na tumatanda, kundi lumalalim na. Yun eh. No? So, kanina po pinag-uusapan natin yung pagiging mabuting katiwala at sasabi nga natin, yung first step, unang hakbang para tayo maging mabuting katiwala ay marunong tayong kumilala sa mga biyaya, sa mga kaloob ng Diyos sa atin. At sapagkat hindi tayo pwedeng maging mapagpasalamat kung hindi natin nakikita, nare-recognize yung mga blessing, yung mga gifts, mga biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. At hindi rin natin mapangangalagaan kung hindi nga natin nakikita eh. Paano mo mapangangalaga at pangangasiwaan yung mga kaloob ng Diyos kung hindi mo naman nare-recognize? Ano ba yung mga kaloob ng Diyos? So napakahalaga nung ma-recognize, kilalanin natin ano yung mga biyaya ng Diyos. At yun nga po, at sabi nga ni Ate Sen kanina, tayo ay mga katiwala, pinagkalooban, kailangan, si Kuya Mario, kailangan ibahagi ito, no, yung mga biyaya na ito. At mahalaga yung accountability, sinasabi ni Kuya Choi at ni Ate Zen, no? Yung tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. No, darating ang panahon, kailan ba yun? Sana hindi pa soon. Ha? Kailan ba yung magbibigay sulit? Asa pa. Pero ang reality niyan ay hindi naman natin alam kung kailan. Totoo. Diba? So, dapat yung paghahanda ngayon pa lang. ginagawa na Yes, natin. so ngayon pa lang. Hindi na bukas. Kumbaga, parang everyday ready ka. Para bang may nagsabi nga nun eh, yung buhay natin ngayon ay ka-practice lang. Kumbaga, gawin mong the best lahat ng araw mo na as if parang last day mo na. Totoo. Yun yung final practice, yun na pala yung performance mismo, no, performance level na. No, so ito po, ang tanong siguro, kailan tayo magbibigay sulit sa Diyos? Kailan nga ba yun? Siguro pag namatay tayo. Ang tanong, kailan tayo mamamatay? Di ba? Hindi natin alam. No one knows. Oo. Sabi nga, even yung pagdating ng Diyos sa buhay natin, sa judgment, even the angels in heaven, Daya hindi nga si nakakalam. Lord. Even the Son of Man, sabi ni Jesus, kahit ang anak ng tao, hindi niya alam kung kailan darating yun. Madaya nga si Lord, di ba? Alam niya kung kailan tayo ipapanganak. Pero tayo hindi natin alam kung kailan niya babawiin yun. Kaya, So kasi, be ready. yun yung nangyari sa gospel natin. Siguro ang panawagan din sa ating lahat, para maging mabuting katiwala tayo, yung vigilance. Yes. Dapat vigilant tayo, handa tayo palagi sa pagdating ng Diyos. Kasi,
tulad nung sa gospel, nagulat siya, biglang dumating yung amo niya. Hindi rin niya akalain. Hindi niya akalain, nadatnan siya na hindi siya mapagkakatiwalaan, no? So sana hindi dumating sa punto na ganoon din tayo, na biglang dumating ang Diyos sa buhay natin, mamatay tayo na hindi tayo naging mabuting katiwala. At dumating yung pagkakataon na magsusulit tayo na hindi pala tayo naka-ready. Totoo. Kaya nga sabi, hangal yung napaka-strong sa gospel, no? Pag sinasabi ni Jesus, hangal yung mga hindi talaga naghahanda sa mundong ito. Yung bang, parang yung ilang parables na yung wise virgins, saka yung mga fool, yung mga matatalino at mga hangal na dalaga na hindi naghanda, no? Sa pagdating ng ikakasal, no? So, ganun po tayong lahat, no? Na ang paanyaya sa atin ay talagang maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Napakahalaga yung accountability. Ano ba yung batayan talaga ng pagiging mabuting katiwala? Magandang tingnan natin ulit yung sa gospel. Mayroong halimbawa, ano ba? Kasi sabi niya, magbibigay sulit siya. Parang alam niya na natatanggalin siya sa trabaho niya. No? At alam niya marami siyang kakulangan. Oo. Yun ang ano niya, yun ang nasa isip niya. Kaya gumagawa siya ng scheme para iligtas yung sarili. Oo. Ang ano dyan, di mo nakitaan ng repentance yung hindi mo lang nagsisi, parang yabang-yabang pa niya, ginamit niya yung talino niya, yung galing niya, para, Position pa niya. Baka yung amo yung naghihintay lang na siya yung humingi ng tawad. Na sorry, hindi siya naging mabuting katiwala. Although siguro late na rin kasi talagang siguro, sabi ko, marami nang nagreklamo na doon sa ginagawa niya panloloko, no? At ano yung ginawa niya? Sa halip na magsisi, may ginawa kasi siya. Nandaya na siya. Nandaya, di ba? Dagdag bawas. Oo, correct. Yung 10 boteng langis, ginawang yung utang nung di ba? Pinuntahan niya may mga utang sa kanyang amo. At dagdag bawas. Ano yung una, Ate Zen? 10 bote ba ng ng langis? 100 galon pala. 100 galon ng langis, ginawang 50 kalahati yung nabawas. Kalahati sa kanya. Tapos yung sumunod na halimbawa doon, na sinabi, niya ay 1,000. 1,000 takal ng trigo. Tapos ginawa niyang 800. 800, naku, 300 yung, 200 yung binawas, So makita natin, maganda ba? Ang galing niya, dumiskarte. Matalino siya. Clever talaga siya. Clever. Sa English yung tuso, clever, Magandang tingnan Magandang tingnan. Bakit niya ginawa kaya yun? Palagay mo, Kuya Mario? Sa tingin ko rin kasi, kumbaga, parang hindi siya na sa halip na humingi siyang tawad sa amo niya, pwede naman siyang baka sakaling bigyan siya ng pagkakataong pangalawa. Pero yung sarili niya talaga, isinekti niya. Sa halip na magsisi, isinekti niya yung sarili niya. Gumawa siya ng paraan para pagdating ng panahon na hindi na siya nakapagtatrabaho doon sa amo niya, is merong tao na magtitiwala para kupkupin siya. Dahil binigyan siya ng pabor, binigyan ng yun naman, yung magbabayad naman ng pabor yung tao, sa kanya ibibigay, hindi doon sa nagpautang. Utang na loob, gano'n. Siya ang Utang na makikinabang loob. ngayon doon. Pwede niya balikan yung mga taong binigyan ng pabor. Yun. Totoo. Sa'yo, Kuya Choy, para sa'yo, ano yung ginawa nung Actually, katiwala? kung tititingnan mo talaga, napakatalino, di ba? Napakatalino. Kaya nga lang, ginamit niya sa hindi maganda yung kanyang talino. At sa kasalukuyang panahon, marami tayong nababalitaan niya, di ba? Mainit ang issue tungkol sa mga matatalinong tao na hindi ginamit sa tamang paraan yung kanilang talino. No? Ginamit nila sa panduloko ng kapwa. Ganon din to, di ba? Niloko niya yung kanyang amo. Naglustay na nga siya. At sa huli, ito pa, niloko pa niya yung kanyang amo. Yung yung term na ginamit doon is tuso, sa English nga clever. Actually, hindi naman talaga talino yun pagiging tuso, no? At sinasabi nga doon, talagang ginamit niya yung galing niya. No? Nakikita ko rin dito, hindi talaga mapagkakatiwalaan kasi hindi siya tapat doon sa amo niya. Dahil, yun nga, siguro, hinihintay lang naman na magsisi siya, aminin niya yung kamalian niya. Pero ang ginawa niya, niloko pa niya yung amo niya. No? Wala talaga, hindi talaga tapat siya sa amo niya. Kasi ang utang, 100, gagawin mong 50. Sino ang niloko niya, di ba? Tapos yung 1,000, ginawa niyang 800. So talagang hindi siya tapat doon sa kanyang amo. Sa kanya pa. Hindi talaga siya mabuti. Hindi siya mabuting So, katiwala. nangyayari ito talaga, no? Sabi nga doon sa gospel din,
itong mga masasamang tao, itong mga tusong tao, talagang pag gumawa sila ng diskarte, madiskarte talaga. Kaya lang yung mga mabubuting tao, hindi madiskarteng gumawa ng mabuti. Yun. Sabi nga ni Bishop, Pero yung kanina, yung binabanggit mo yung siguro napaka-clear na equate natin yung pagiging mabuting katiwala doon sa katapatan. Hindi ka pwedeng maging mabuting katiwala kung wala yung katapatan. Tama. Oo. Kasi nga, nakikita natin ito yung mga principles ngayon, mga prinsipyo ng pagiging mabuting katiwala, no? Yun nga, naalala ko minsan sabi ni Bishop, yung mga mabubuting tao daw, patulog-tulog. Yung mga masasamang tao, talagang gising na gising, mulat na mulat. Oo. Talagang Malikot ang isip talaga. nabanggit ni Kuya Choy kanina, lalo na itong pork barrel scam. Pagdating sa pera, talagang magagaling dumiskarte. Itong mga tuso na ito, itong mga clever na ito, no? Ito nakakalungkot. Talagang hindi mabuting katiwala. At kanina pinag-usapan natin, sabi ni Kuya Choy, yung katapatan. Katapatan sa Panginoon, no? Katapatan dun sa pagiging biyaya. Kasi ito, napag-usapan natin na yung unang principle ng pagiging mabuting katiwala, di ba? Yung recognition of one's giftedness, yung makita yung pagiging biyaya, no, ng natin, ng lahat ng bagay. Pangalawa, pagka nakikita mo ang biyaya, nakikilala mo ang biyaya, grateful ka, mapagpasalamat ka. At dahil mapagpasalamat ka, ang tugon mo ay gagamitin mo sa tama. No, sabi, ibabahagi, kaya palalaguin mo itong pinagkatiwala sa'yo. Kasi nga, pinagkatiwalaan ka, di ba? Sarap ng pakiramdam na pinagkatiwalaan ka, na minahal ka. So, ang tugon mo doon sa pagtitiwala, pagmamahal na yun, pagtitiwala rin. Yung katapatan, ito yung tugon dun sa tiwala ng Diyos. Actually, yung katapatan, Kuya Choy, na sinasabi mo is a response Yes, response, tugon doon sa tao o sa Diyos na nagtitiwala sa atin. At kung ikaw ay isang tapat, no, yung katapatan, at ikaw ay pinagkatiwalaan, nagtitiwala sa iyo, nagagawin mo yung karapat-dapat. Di ba? Yung gagawin mo yung tama. Gagawin mo yung kung ano man ang dapat na gawin doon sa mga biyayang ibinigay sa iyo. So, umaasa yung taong nagtiwala sa iyo, nagagawin mo yung tama at hindi mo gagamitin sa kung ano-ano. Actually, very relevant itong spirituality na to ngayon sa atin. No? So, always relevant naman siya Even the time, bakit napaka binibigyan din ni Kristo talaga ito sa Ebanghelyo. Kasi for example, pwede nating i-apply siya let's say, sa politika. No? Very timely issue ito. No? Halimbawa, yung pananalapi, ito, ang taong bayan nagbubuwis, for example. No? Nagtitiwala sa mga government leaders natin na itong buwis na ito ay ilalagay sa tamang proyekto. Nandun yung pagtitiwala ng tao. Pero anong ginawa? Ano yung tugon ng ilang mga politiko rito? 'Di ba? Hindi sila naging tapat sa kanilang tungkulin, hindi sila naging tapat sa taong bayan. So hindi sila talaga maituturing na mabuting katiwala kasi yung tugon nila ay mali doon sa pagtitiwala ng tao. Ganun din yung ugnayan natin sa Diyos. Ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na pinagkatiwalaan tayo ng buhay, pinagkatiwalaan tayo ng lakas, pinagkatiwalaan tayo ng talino, ng yaman, ng kakayanan, no? Pero ano yung ginagawa natin sa lahat ng ito? Halimbawa, pinagkatiwalaan tayo ng isang malusog na katawan. Mayroon na mga, di ba, pagsilang natin, usually, normally and naturally, isinisilang tayong malusog, maliban na may sakit yung magulang or no, ng mga nahawang sakit. Pero normally, isinilang tayo sa mundo na malusog. Later on, kapag lumalaki, anong ginagawa natin sa katawan natin? Sometimes inaabuso. Nandun, di ba? Yung mga iba't ibang mga So, bisyo. saring bisyo. So, pinagkatiwalaan tayo ng katawan, ano yung tugon natin? Pangalagaan ng katawan. Dapat. Halimbawa, ito isang konkreto no na expression ng pagiging mabuting katiwala. Kuya Choy, baka may gusto kang idagdag. Totoo yun. Kapag naging example natin yung kapag ikaw ay binigyan ng isang katawan na malusog, nagtitiwala ang Diyos na yun ay gagamitin mo sa tama. Kapag ginamit mo sa hindi tama, sinisira mo na yung katiwalang ibinigay sa iyo ng Diyos. At isa daw patunay na tayo ay mapagkakatiwalaan ay kung ang ibinabalik natin sa Diyos ay hindi lang kung ano yung ibinigay.
Kasi pag ikaw ay tapat sa pagmamahal, na halimbawa, pinagkatiwalaan ka ng ganito, yung pinagkatiwalaan ka ng kakaunti, kung naramdaman mo na ito'y, ay, pinagkatiwalaan ako, ay, minahal ako, ngayon, iingatan ko to. Hindi lang iingatan na itatago, kundi pagyayamanin ko to. Ibig sabihin may balik, yung balik may dagdag. Nung may dagdag, hindi lang ang inaasahan sa atin ng Diyos, hindi lang kung ano yung binigay, yun din ibabalik. Hindi ka mabuting katiwala nun. Correct. Di ba? Pag tagapag-ingat ka, tagapagtago, itinago mo lang. Pero ang hamon is, ang totoong mabuting katiwala ay, kapag binigyan ka ng ganito, ibabalik mo sa Diyos na may dagdag pa. No? Ay, ang binigay sa gospel natin dagdag bawas Di ba? Dagdag, binawasan pa. Binawasan niya. No? Imbis na madagdagan, binawasan. Binawasan pa. Pangalagaan mo yan at palaguin pa. Oo. Ay, ganun yung nangyayari. Yung example natin kanina, yung sa katawan natin, binigyan ka ng malusog na katawan, ano ginawa mo? Binalik mo ba sa Diyos sa malusog? Hindi. Inabuso, binawasan mo. Di ba? O kaya naman yung sa taong bayan, yung pera ng taong bayan, binawasan mo, inangkin mo. So, mga konkretong mga halimbawa. At pwede po nating i-apply ito sa mismong konkretong pang-araw-araw na buhay natin sa family, even our personal life. Sa pang-araw-araw nating buhay, yung mga maliliit na, sabihin natin maliliit na mga bagay na mga biyayang na ibibigay sa atin ng Panginoon. Lahat yan ay biyaya malaki, maliit. Pero lahat ito ay pinagkatiwala sa atin at inaasahan ng Diyos na ito ay pagyayamanin natin. Gaano man yan kaliit, gaano man yan kalaki, pare-parehas yan biyaya ng Diyos. Totoo yan. At yun nga, nagbibigay tayo sa kapwa, tumutulong tayo sa kapwa, sinasabing pagyamanin. Hindi po mahalaga yung kung gaano ba kalaki o kaliit yung pwede nating i-share. No? Ang mahalaga, we are doing this out of love. Out of love. And out of yung katapatan, fidelity, faithfulness. Yung nandun yung kamalayan na ito biyaya na galing sa Diyos. Magbibigay ako, magsishare ako kasi magbabahagi. Ng buong maluwag sa kalooban. Maluwag At sa yun ay kalooban. pasasalamat mo sa Diyos. Actually, yung pagbibigay, isang biyaya na rin yun Yung matuto kang magbigay, matuto kang mag-share, isang biyaya na rin yun Oo. At sa pagbibigay, mahalaga, no? Di ba usually nagbibigay tayo kapag may nangangailangan? Tama. You give to the needy. Sana dumating tayo doon sa punto na hindi tayo nagbibigay dahil may nangangailangan lang, kundi kailangan natin magbigay. We need to give because ito yung pagiging tao na, pagiging regalo natin Gift tayo And then yung giftedness natin, pagiging biyaya natin, i-share natin sa iba. Ibig sabihin, nagkakaroon ng fulfillment. Sino at ano ba talaga tayo bilang tao? Yan naman talaga yung spirituality ng di ba? Na pagiging steward. Tayo nagbibigay, hindi dahil sa may nangangailangan. May nangangailangan man o wala, kailangan natin magbigay tayo. Kasi may mga tao talaga na magbibigay kasi kailangan mo. Pag mo na kailangan, bakit kita bibigyan, di ba? Oo. Tapos, may kasabihan nga na give until it hurts, sabi nga, di ba? Pagka hindi ka nasaktan sa pagbibigay, parang hindi pa yun yung fulfillment. Pero, yung Christian responsibility natin na magbigay ka until it is a joy na ikaw ay nagbibigay na. Yung bang hindi na yung until it give no until longer it hurts, pero it is a joy na pagka ikaw ay nagbibigay. Kasi kung minsan, ito related sa sinasabi mo, kapag tayo nagbibigay, meron tayong mga bagay na binibigay, ang binibigay natin yung hindi natin kailangan. Excess. Yung mga excess na natin, yun ang binibigay natin. Pero yung tamang pagbibigay, yun na sinasabi mo na kung ano yung, itong bagay na to ay kailangan ko, pero mas merong nangangailangan iba. So, ibibigay ko to doon sa mas nangangailangan. Tsaka yung hurts na yun na sinasabi mo, Addison, patunay yun na nagbibigay ka. Kasi pagka hindi walang hurts, ibig sabihin, excess Bale, na. wala lang. Excess na. Kasi, nagbibigay ka, ibig sabihin kasi mahalaga sa'yo yung binibigay mo. At kapag nasaktan, ibig sabihin, parang part of you ay nababawasan kasi isinishare mo. It hurts ka mo, Ate Seranon. May naalala tuloy ako Anong nasa general natin ako kasi meron akong isang cheque na nagkamali ako ng delivery. Ngayon, yung cheque na yun, after about 2 weeks siguro, meron dumating sa akin naghahanap. Ngayon naalala ko, yung pangalan nung naghahanap, ganoon din yung pangalan nung napagbigyan ko. And then, yung ano na yun,
palaging pinupuntahan sa akin, binabawi ko naman, hindi na naibigay hanggang sa nakialam na nga yung mayor, saka yung administrator. Ang ginawa ng mayor, pero inabunuhan ko na yun. Nabunuhan ko na, nangutang na ako ng pinambayad. Ngayon, sabi nung mayor, yung administrator kasi intusan niya, ganito ay yung cheque, binayaran niya lang buo dun sa may-ari, at ako na ang maniningil doon sa napag-deliveran mo. So, ganun, nabalik sa akin yung inyabono ko. And then, itong tao, kumo talagang, kasi panggamot daw niya yun eh. Ngayon, kasi nangungutang pa ulit sa akin. At yung ibinalik na sinuli sa akin, nangungutang pa, sabi ko ito, inutang ko lang ito para ibigay sa iyo. Ngayon, siyempre, medyo nakonsensya naman ako. Kumbaga, isa ako sa naging instrumento para ma-delay yung pera niya. Yung perang binawasan ko yung pambayad ko. O yan, hindi mo na utang yan. Sabi ko, kumbaga parang kasi konsensya ko na rin na nagtagal yung pera bago niya nakuha. Binigay ko yung 500 ka ako sa iyo na yan. Hindi mo na utang yan. Oh. Kasi pambayad ko rin to kako sa inutang ko. Inutang ko ito yung bonus sa iyo. Regarding doon, naalala ko si Bishop nung nag-homily doon. Sige, yung nag-homily si Bishop. Nag-homily si Bishop. Kasi nga, di ba, na blessing yung sa Abar, yung sa chapel. Before yun, ay, di ba, sabi nga ni Ate Evita, sabi niya, bakit yung lupa na yun, i-prime lot, yung ganon. Si Dr. Violago ang nagsabi na, kung ikaw ay magbibigay sa Diyos, bakit yung likod-likod na lote ang ibibigay mo? Di ba, dapat Ibigay mo yung na yung the best lot, ang, Oo. So, yun, naalala ko nga yun. Narinig ko rin yun. Salamat sa mga sharings. Napakaganda po. At ito mga konkretong karanasan tungkol sa talagang totoong pagbibigay. No? Lagi nating tatandaan, wala namang nagiging mahirap sa pagbibigay. No? Walang naging miserable ang buhay dahil nagbigay sila. So mamaya po sa pagbabalik ng programa natin ay bibigyan natin ng paglalagom yung mga napag-usapan natin at napagtalakay na pagbahagi na natin ngayong oras na ito. So wag po kayong aalis at magbabalik agad ang programang Manalig Ka. Manalig Ka. Dakilang may likha sa kalingat pang unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya, gaya ng iyong gawa. Iadyan niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at at samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pong muli si Brother Richard Lagos. Narito pa rin po si Kuya Choi. At si Kuya Mario Ganaya po.
Muli pong nagbabalik, Ate Sen Garcia. Ayan, na tayo po ay dumarako na sa bandang huling bahagi ng ating programa, ang paglalagom. So kanina po, pinag-usapan natin yung mga principles of stewardship, mga prinsipyo ng pagiging mabuting katiwala ayon dun sa binasa nating ebanghelyo ngayong linggong ito. At nakita nga po natin na napakahalaga unang-una na kilalanin muna natin, ma-recognize muna natin yung mga biyaya na galing sa Diyos. At sabi nga natin, sabi ni Kuya Mario kanina, wala siyang maisip ni isa na hindi galing sa Diyos. Hindi masasabi natin, akin to. Akin lang to. No? At yun, yung recognition na lahat ay galing sa Diyos. Everything comes from God. No? Maliban sa ating kasalanan, sabi natin kanina. At yun nga po, dahil unang step natin ay kilalanin ang biyaya na galing sa Diyos, susunod doon yung dahil pinagkatiwalaan tayo ng biyaya, yung mapagpasalamat. A good steward, ang isang mabuting katiwala ay mapagpasalamat, grateful sa lahat ng bagay. Kasi ang iniisip ng isang mabuting katiwala, everything is grace, everything are gifts. No? So lahat ay biyaya. At dahil doon, nagpapasalamat tayo. Pero binigyan din natin kanina ng diin na hindi ka makapagpapasalamat kung hindi ka nakokontento sa mga biyaya. Totoo. Yung hindi ka nakafocus dun sa wala, Yes. dun sa kulang, kundi Kung ang ano yung focus meron. natin is kung ano yung meron. At gagamitin natin ito, contentment. At gagamitin natin kung ano yung meron tayo sa mabuti. No? Doon tayo mag-uumpisa, hindi dun sa wala. Mag-uumpisa tayo dun sa kung anong meron, malaki man yan o maliit man yan. No? Doon tayo mag-uumpisa. At yun nga po, after that, at sabi nga ni Ate Sen kanina, ni Kuya Cho, yung accountability, yung pagsusulit. Tayong lahat, darating ang panahon, ay magbibigay sulit sa Diyos at hindi natin alam kung kailan tayo magbibigay sulit dahil yun nga, yung kamatayan natin. No? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kaya napakahalaga nung vigilance na tayo lahat ay maging handa doon sa pagsusulit, pagbibigay sulit na ito sa Diyos. At sinasabi natin, ang tunay na batayan ng pagiging mabuting katiwala ay hindi yung sa dami ng binigay na blessing sa'yo. No? Ay, siya, mabuting katiwala siya siguro kasi ang dami ng blessing sa kanya. Ito, hindi siya mabuting katiwala kasi konti yung blessing. So, ibig sabihin ba, yung mayayaman ay good steward, mabuting katiwala kumpara sa isang mahirap na mamamayan. No? So, hindi ito yung batayan. Hindi sa dami o sa kukunti, kundi yung katapatan. Yung pagbibigay natin, pag-share natin sa gift, no? Mayaman ka nga, madamot ka naman, hindi ka mabuting katiwala. Mahirap ka nga, pero kahit nasa kahirapan mo, handa ka magbigay, no? Ito yung pagiging mabuting katiwala. So, ito po yung mga ilang prinsipyo. Baka may mga gusto kayong idagdag, Kuya Choy, no? Yung isang point na sinasabi natin sa pagiging mabuting katiwala na kung ikaw ay binigyan ka ng konti pero hindi mo pinangalagaan, babawiin din sa'yo ng Diyos yan. Totoo. Pero kung ikaw binigyan ng at pinagkatiwalaan ka at pinangalagaan mo, mas bibigyan ka pa. At yung sabi nga natin na ang pagbibigay sulit sa Diyos, pagbabalik sa Diyos ng lahat ng ito, kailangan may dagdag. No? Inaasahan ng Diyos na tayo ay mamumunga. Yayabong at mamumunga. Kung binigyan tayo ng kakaunti, inaasahan at inaanyayahan tayo ng Diyos na paramihin ito. No? At yun nga, sa pamamagitan ng pagbabahagi, mas lalo nating napalalago yung mga biyaya na ipinagkalob sa atin. Halimbawa, tulad ng isang singer, isang ganda ng boses. Pagka hindi natin ito ginamit, pag hindi natin ibinahagi, mawawala yung galing ng pagkanta mo. No? Kagaya ni Frankie, halimbawa si Frankie, napagaling kumanta. Pag dumating yung point na hindi niya na ito ginamit, paunti-unti aalisin sa kanya ng Diyos yan. Mapapansin niya na hindi na nagde-deteriorate na yung boses niya. No? Pero pag palagi niyang ginagamit na sinishare ito, mas lalo niyang napapagbubuti at napagaganda. So ito po, yung ating mga napagkwentuhan sa loob ng halos 1 oras na ating talakayan. No? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, patuloy na pagsuporta, at patuloy po na pagsubaybay sa ating programa. Salamat din sa pagpapaunlak na ating mga panauhin sa programang ito. So, darako po tayo sa mga pagbati. Baka may mga gusto kayong batiin, pasalamatan, at ipagdasal. Si Ate Zen, meron ka bang gustong batiin? Binabati ko yung aking mga anak, palagay ko naka-open na naman sila kasi avid fan sila nung ito, yung live streaming na ganito, at saka yung mga friends out there, Ate Min, at saka si Ate RC, Kuya Bob.
Tsaka si Kuya Bay, nasaan na kaya siya? Yung mga Yan. friendship. Mga friendship. Dito sa Cathedral. Mm-mm. Yan, tsaka sa Mary Help. Oo. Kuya At Choy. siyempre, yung mga kaibigan natin dito sa Cathedral, no? Marami yan, kaya hindi ko na isa-isahin. Correct. Oo. Kuya Mare. At saka po, siyempre, lahat na rin po ng mga ating mga tagapakinig, at saka sinasama ko pong idinadalangin ngayon yung aking anak ngayon na dinala sa ospital. Siya ay nakagayak ng mga anak. Yan. Sana maging mapayapa ang kanyang panganganak. Mm-mm. Ako naman gusto kong batiin ikaw, Kuya Choy, no? Sina Ate Sen. Yung mga itatalaga sa katedral, mamaya na yun, di ba? Yung inyong pagtatalaga bilang mga bagong pamunuan sa katedral. Sana, ipinagdarasal ko na sana itong mga darating na taon ng inyong paglilingkod ay talagang maging mabunga. No? At maging tayo talaga pare-pareho magtulungan para maging mabuting katiwala tayo Tama sa mga yan. responsibilidad na binigay sa At hinihingi atin. din natin sa ating mga tagapakinig na ipagdasal kami na sana ay maging mabunga nga ang aming paglilingkod. Oo, at sama-sama tayo dito sa layunin na ito. Ganyan din, gusto kong pasalamatan lahat ng volunteers po ng social communications. Ganun din po yung mga volunteers natin na sana po ay patuloy kayong nag-aalab sa inyong buhay paglilingkod at pakiisa sa misyon na ito. Binabati at pinasasalamatan natin yung mga patuloy na sumusuporta sa ating programa. Hindi na po natin iisa-isahin, no? Ating mga benefactors. Gayon din po yung mga volunteer workers natin sa bawat parokya, nakikinig, lalo sa Mary Help, lagi sila nakikinig dyan. Sa katedral, no? Sa opisina at saka sa kitchen, talagang number 1 tayo dyan. At number 1 din tayo sa SC Tex, lahat naman. Oo, at sa Maharlika Highway, no? Sa mga nagda-drive ngayon at sa mga nagta-tricycle ngayon, no? Maraming salamat. Sa palengke rin, sa mga palengke, no? Salamat po. At kung wala po kayo, ay wala po ang programang ito. Salamat po sa inyong lahat. So, tatapusin po natin yung ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa pagkakataong muli kami ay tinipon mo upang pagnilayan ang iyong mga buhay na salita. Salamat po sa Espiritu na iyong pinadala sa amin upang kaming lahat ay maging daluyan ng inspirasyon, upang kami ay maging daluyan ng kaalaman, upang ang bawat isa ay matuto sa iyong mga salita. Sa iyong mga salitang nagbibigay buhay, sa iyong mga salitang nagbibigay ng direksyon sa aming buhay, sa iyong mga salitang gumagabay sa aming mga desisyon na gagawin at ginagawa. Panginoon, patuloy mo pong ipadama sa amin ang iyong walang sawang pagmamahal. Salamat po sa pagtitiwala sa amin. Salamat sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap, hinihiling man namin ito o hindi. Salamat sa biyaya ng buhay, sa lakas ng pangangatawan. Salamat po sa pagkakataon na maglingkod. Salamat po sa mga pagkakataon na kami nakapagbibigay. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nagiging daan ng iyong pagmamahal. Salamat po sa lahat-lahat ng biyayang patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin. Sana po ay bigyan mo kami ng biyaya para kami ay maging mabubuting katiwala ng mga biyayang ito. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesus na siyang aming huwaran sa pagiging mabuting katiwala kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat pong muli at sa puntong ito ay magpapaalam tayo sa ating mga tagapakinig. Unahin na natin si Ate Zen. Okay, ito pong muli si Ate Sen at maraming salamat sa inyong pakikinig. At magandang umaga po at maraming salamat. Ito po si Kuya Mario Ganayo. At ito rin po si Kuya Choy. At sana po ay abangan nyo yung mga susunod pang mga programa. At ito po muli si Brother Richard Lagos at lagi po ninyong tatandaan, ang taong may pananalig, laging sa salita ng Diyos nakikinig. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat.